Okay, so let's continue with our discussion on the chapter 10, hit and run. Okay, so hit and run investigation na po tayo with regards to our discussion for the traffic. Okay? Okay. So let's talk about the hit and run cases, no? So what is the hit and run nga po pala? Ano nga ba ang hit and run? Okay? So evading responsibility is a term commonly applied to a traffic accident in which a driver fails to comply with any of the duties required by section 55 of RA 4136. Okay? So masasabi po natin that it is a that is a hit and run case if yung mismong nakasagasa, yung mismong nakaaksidente ay nag-fail siya sa pag-comply na dapat responsibilidad niya yung taong naaksidente niya. Okay? Pangalawa, no driver of a motor vehicle concerned in a vehicle accident shall leave the scene of the accident without aiding the victim. Dapat hindi po niya iiwanan yung biktima niya doon sa aksidente. Except na lang, so there are 3 exemptions na pwede nating i-consider na pwedeng umalis yung ating suspect or yung ating perpetrator. Una, if the driver is in imminent danger of being seriously harmed by any person. So alam naman natin na pag merong na-aksidente, merong mga bystanders dyan na pwedeng makialam, no? Pwedeng makisawsaw, pwedeng ang gagawin nila ay maki ano sila, yung sila na mismo ang gagawa, no? Sila yung mismong bubugbugin nila yung suspect. So, yun, makikisawsaw ika nga. So, pwedeng umalis yung ating suspect, no? If the driver reports the accident to the nearest officers of the law. Nito naman, umalis siya kasi siya mismo ang nag-report ng aksidente sa mismong police officer, no? So, pwede po yun. Pangatlo, lastly, if the driver has to summon a physician or nurse to aid the victim. Umalis siya kasi kailangan niyang humingi ng tulong sa mismong doktor. So yun lang. So una, kung may danger sa sarili niya. Pangalawa, nag-report siya sa nearest police station. Or pangatlo, pumunta siya sa hospital or naghanap siya ng doktor or nurse na pwedeng makatulong sa biktima. So those are the exemptions only of the hit and run cases. But other than those 3, ay hindi na po pwede. Okay? It will be a hit and run case na po. Okay? Next, the reason of apprehending and prosecuting hit and run drivers. Bakit nga ba natin ikukulong or ipoprosecute yung mga hit and run drivers? Una, sabi dyan, injury might have lessened or death prevented if the driver had promptly sought help instead of leaving the accident scene. Hindi sana lalala, no? Hindi sana lalala yung injury na natamo ng biktima natin or hindi sana siya namatay if the suspect helped the victim immediately after the accident. So, kaya kailangan natin siyang ikulong kasi grabe ka naman. Ikaw na nga itong naka-aksidente. Hindi mo pa tinulungan. Iniwanan mo pa. Okay? Pangalawa, street would not be safe if motorists could flee accident scenes without accepting responsibility. We all know na if there will be no deterrence at all, no, the person or the Filipino people, no, ay hindi sila matatakot maka-aksidente, no? So kumbaga, ikukulong natin, ipo-prosecute natin, huhulihin natin. It's because to serve as a deterrence, okay? At pangatlo, negligent driver is found, accident victims cannot get compensation for injuries and property damage. Siyempre, nakaabala ka. Okay? Kung hindi nagkaroon ng aksidente, hindi sana magkakaroon ng masira yung kanyang sasakyan, mapagastos siya sa ospital, kung hindi dahil sa kinamong aksidente. Okay? So yun po yung bakit natin kailangan. At syempre, public knowledge that the police usually apprehend and convict hit and run drivers, deter other drivers who might otherwise be inclined to evade responsibility. So tulad ng sinabi ko, it will be served also as a deterrence kasi
para magbabantay na rin yung mga driver na hindi sila pwedeng makapag-hit and run sa kalsada. It's because there is a responsibility to that and there will be a criminal responsibility doon sa biktima. Not just criminal responsibility, but it also includes civil liability or responsibility. Okay? Since leaving the scene of an accident is not socially acceptable, the police secure increased public support for the entire traffic control program by prompt apprehension and successful prosecution of this offender. Yes, we all know that leaving the scene of the accident as a driver, that is a antisocial act, no? Pag sinabi antisocial, this is a crime, no? But because of the apprehension and the prosecution of those suspects that was involved in the accident, no, there will be a community support to that, no? Makikita natin that there will be a community support doon sa gagawin nating investigation at lalo-lalo na the support of the public to traffic control program po natin ay lalong mas mapapatibay pa po. Okay? So yun po yung considerations ay ano natin. Two important consideration. Bakit nga ba natin kailangan i-consider? Ano yung dalawang dapat natin i-consider? Una, the driver who flees the scene of an accident is not necessarily the driver responsible for the accident. His reason for flight are often more important than the simple evasion of responsibility. He may be wanted for another crime or intoxicated or without a valid license. Dito, sabi dyan, a driver who flees the scene of an accident is not necessarily the driver responsible for the accident. Ibig sabihin, malay natin na yung kanyang pagtakas pala ay baka siya ay wanted sa isang krimen. Okay, o kaya siya ay lasing or kaya siya ay walang lisensya. So dapat natin i-consider 'yun kasi kaya siya nakasagasa kasi meron pa siyang ibang iniwasan. Okay? So yun po yung yun po yung isang consideration pa po natin. Pangalawang consideration naman, class, the hit and run driver often will report the damage of his own vehicle as having been the result of another hit and run accident in which some other mysterious driver fled without identifying himself. Dito, ang nangyayari po dito on the second consideration na dapat ma-consider natin, yung ire-report niya na-involve siya sa isang aksidente. Ngayon, ang gagawin niya, for example, na-involve si Juan de la Cruz sa isang aksidente o sa isang hit and run. Ngayon, i-abandon niya ngayon yung kanyang sasakyan. Ang gagawin niya, i-abandon niya tapos magre-report siya ngayon sa police station. Sir, ninakaw po yung aking sasakyan. Hindi ko na po alam kung nasaan. Ngayon, nung nakita ng police officers natin na ito yung sasakyan niya at nasabi na that was involved in a car accident on a hit and run case. Ngayon, ang sasabihin ng suspect, ay, naku, hindi ako nag-drive yan kasi nga ninakaw na po yan. So yun po yung isa po nating i-consider kasi baka mamaya yun yung magiging rason ng mga perpetrator natin when it comes to the reporting of the stolen vehicle. Lalo-lalo na kung kung na-stall daw na vehicle ay na-involve sa isang aksidente. Okay? So, yun po yung dalawang consideration po natin. So, what will be the elements of hit and run? Ano nga ba ang elemento ng mga hit and run cases po natin? Una, you must prove suspect was driving the vehicle at the time of the accident. Dapat mismo mapatunayan ng mga traffic law enforcers natin that the suspect was the driver ng sasakyan nung time na nagkaroon ng aksidente. Pangalawa, suspect was involved in an accident resulting in the death, personal injury, or damage to property. So, dapat ang naging involvement po dyan ay mayroong yung aksidente ay nagkaroon ng death, personal injury, or damage to property kasama po dyan. Sir, nasagasaan yung aso namin. Pwede po ba yun sa hit and run? Yes po, kasi the animals is considered a property po yun. Okay? Suspect failed to stop, give aid or information as to his identity to other persons involved, to police or to anyone at the accident scene, or failed to take reasonable steps to notify the owner of damaged property other than a vehicle. Dito, hindi siya
hindi siya huminto, hindi niya tinulungan, hindi siya nagbigay ng informasyon kung saan siya doon sa biktima. Okay? Or kaya doon sa mga police station, hindi siya pumunta, hindi rin siya naghanap ng tulong para matulungan yung biktima, or hindi niya mismo ni-notify yung may-ari ng sasakyan na nasagi niya. Halimbawa, nakaparking lang yung sasakyan, nasagi niya, basag yung windshield, basag yung side mirror, di ba? So, it will be a hit and run case po. So, yun po natatandaan natin on the elements of the hit and run. Okay? Dito naman, meron pang isa, suspect had knowledge of the accident. Dapat alam niya na nagkaroon ng aksidente. Sir, paano po yung may sakit sa kalimot? Yan, nakalimutan niya na nagkaroon ng aksidente. So, papatunayan po natin yan through, syempre ngayon, may mga CCTV na, doon po natin yan na patunayan through CCTV footage, ipaalala sa kanya. Pero ingat lang din. Consider nyo rin na baka naglimot-limutan lang. Okay? Physical evidence may prove the vehicle figured in the accident. Maraming physical evidences po. Unang-una, yung UP pa lang, yung basag ng sasakyan, imposible. Makasagasa ka ng isang tao, hindi mayuyupi or mababasag. May isang parte na mababasag sa kotse mo. Okay? Or magasgasan sa kotse mo. Okay? Extent of damage to vehicle and also guard against claims that the vehicle was stolen to evade responsibility. So yun po yung mga elements ng hit and run. Okay? Next will be the hit and run operator. So we have three categories ng mga upon psychological explanation of their motivation of flight. Meron tayong itong mga hit and run operator natin, may tatlo silang rason kung bakit sila umaalis. Una, apprehensive panic driver or fearful driver. Takot na takot yung mismong perpetrator natin. Ayaw niya malaman na siya ay lasing, na siya ay walang lisensya, walang insurance. Tapos, o kaya yung kasama niya sa sasakyan ay hindi na totoong asawa. Siyempre, malalaman yun. O kaya, yung gamit na sasakyan niya ay nakaw, stolen cars, or stolen goods in a car, or there is a contraband inside the car. Kaya, umaalis sila. Okay? O kaya, leaving a scene of another crime. Nagmamadaling umalis kasi na-involve pala sa unang krimen. Yun yung isa, fearful driver, apprehensive panic driver. Pangalawang rason is projectionist project guilt. Dito naman, inaalis niya yung kasalanan sa sarili niya. For example, hindi kasi tumawid siya sa tamang tawiran yan kaya nasagasaan. Okay? Kumbaga, sinisi niya pa yung biktima. Yan, alam mo nang may footbridge, diyan ka kasi tumawid. Bahala ka dyan sa buhay mo. Yan, hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo kaya nasagasaan ka. Ganun po yung projectionist project guilt ng mga hit and run operator. Kaya, aalis na lang sila. At pangatlo, yung sneak operator involves minor property damage only accident like smashes of fender, smashes grillwork in his daily occupational activities. Dito, yung sila maliit lang naman yan. Huwag nang kulo. Huwag na, okay lang yan. Kaya niya nang paayos yan. Hindi ko na kailangan ng responsibility dyan. Okay? So yun po yung tatlong mga hit and run na rason kung bakit sila umataka, sisibatan na lang nila yan. Okay? Next will be the classes of hit and run drivers. Ano-ano nga ba ang mga klase-klase ng mga hit and run drivers? Siyempre, siyempre yung mga drunk drivers. Kaya pag nakainom kayo, huwag na kayo mag-drive. Unless na naka-autopilot yung sasakyan nyo, yung motor nyo. Pero wala naman sigurong gano'n na sasakyan, di ba? So, huwag na po mag-drive pag drunk drivers. O kaya, mga criminals fleeing from the scene of the crime. Mismong mga criminal na may nagawa ng unang krimen at umaalis. Bahala ka dyan, madamay ka. Ganun ang mindset nila. Or kaya, walang lisensya. Yung lisensya, peke. Or kaya, wala talagang lisensya at all. Okay? Drivers who fear publicity and prosecution. Ayaw niya mapahiya. Siyempre, pagkasagasa, alam niyo naman ngayon, class, una pang mabidyuhan ang biktima kaysa tumawag ng medical assistance. Tama? Tama, mali. Una pang bidyuhan. Di ba nga, mas una pang nabibidyuhan ang sunog kaysa tumawag ng bumbero. Ganun na ngayon. Kaya, siyempre, magla-live pa yan. Hi guys. Hi vlog. Welcome to my guys. Di ba? Gaganon agad yung mga bystanders po natin. But, siyempre,
doon sa driver naman, ayaw niya takot din siya na mapublicize siya. Ito yung nakasagasa ng aso. Ito yung nakasagasa ng tao. Siyempre, ayaw niya na rin naman. Ignorance of the accident. Yan. Ayaw niya. Wala. Ayoko. Wala yan. Simpleng aksidente lang ang ginawa ko sa'yo. Or kaya, hindi niya mismo alam na nagkaroon ng aksidente. Okay? Driver who flees in panic dahil sa sobrang panic niya, dahil sa sobrang kaba, dahil sa sobrang takot niya, umalis siya. Mga drug addict, insurance or financial reasons. Juveniles, yan, kasama po yun. Okay? So what are the preliminary steps in hit and run investigation? Ano nga ba ang mga preliminary steps natin na gagawin? Una, refer to the checklist on accident investigation. So we have checklist in the accident investigation. Sundin po natin as an investigator. Okay? So ganun pa rin, no? Traffic investigation is mahirap talaga. Wala namang investigation na madali. Kaya we have checklist para hindi makalimutan yung mga important points na dapat tandaan. Okay? Obtain the best possible description of the cars and drivers. Okay? Dapat tatandaan ninyo the possible best description na maibibigay natin sa car tsaka sa driver. Una, syempre, hindi natin talaga makita ang driver unless that is nakikita natin dun sa bintana, no? Pero most of the cars in the Philippines is tinted. If that is not tinted, bago pa lang yan, pagka ganyan. Okay? Pero usually talaga sa Pilipinas, tinted yan. Kaya hindi natin ma-identify agad-agad ang driver. Unless titigan talaga natin nakahinto. Anong una natin ma-identify? The car. Dapat mabilis mong makita na yan ay Honda City, Honda Civic, o kaya Mitsubishi Montero, okay? Toyota Fortuner. Tapos yung color and syempre, pinaka-the best, makuha ninyo yung plate number. Okay? At syempre, ano pa? Susunod naman is the appeal for information through local newspapers, radio, and TV. Ayan. So, syempre, nakuha mo na ang identity ng sasakyan, i-appeal mo na sa mga local newspapers. So, ito yung description ng nakasagasa sa ganitong tao. Ayan. So, mapapublicize na siya. Carefully search the hit and run scene and for physical evidences. Yan, baka may naiwan. Okay? Baka may mga naiwan na mga physical evidences doon. Halimbawa, nagasgasan niya. Natagpi ay kuya nabangga tapos merong emblem doon, may emblem na natanggal or yung nakadikit sa sasakyan natanggal. Ngayon, yung natanggal na emblem na nandoon yung pangalan niya. Okay? Ngayon, kaya pwede possible yun for physical evidences. Okay? So yun po yun. At syempre, if you will find an evidence doon sa crime scene, dalhin po natin for laboratory study nung mga ebidensya na nakuha po natin. Okay? Yan po. Next will be, syempre check din natin yung victim. Okay? Tingnan natin kung ano yung victim, yung identity ng victim. Check his clothing, other parts of his body, tire marks, grease, paint chips, fragments, and such things that might have been left on him by the suspect car. So pag nabangga po tayo, may iwan po talaga yan. Sabi nga ni Edmond Locard, di ba? In the exchange principle. Locard's exchange principle. Every contact leaves a trace. Kung ano, kahit anong bagay na magkaroon ng in contact with the other, may maiwan po talaga na trace yan. So, possible, nung binangga, may naiwan na paint strips doon sa katawan nung biktima. Or kaya, ang magiging conclusion natin, kung sino yung merong natanggalan ng paint strip sa sasakyan, possible siya ay suspect with the hit and run. Okay? So, yun po yung logic po doon. If the victim is killed, get samples of the uncontaminated blood from him at the morgue and samples of hair, skin, etc. Ba't kailangan kunin yung dugo? For example, nakuha mo yung dugo, tapos may nakita ka ngayon sa sasakyan na merong may blood stains or blood spots siya doon sa sasakyan niya. So, isa-sample niya po. Baka mamaya, mag-positive siya. Okay? Collect and preserve for laboratory examination and the clothes, shoes, and the other items he was wearing at the time of the accident. Okay? So, yun po yung gagawin natin sa biktima naman. Next naman is for the follow-up investigation. Okay? So, interview persons along the route. So, dapat
makapag-interview ka ng mga witnesses na nakakita bago magkaroon ng aksidente hanggang sa nangyari ang aksidente. Okay? Lalo-lalo na yung mga filling station, mga paggasolinahan, baka nagpagas doon, or kaya yung mga auto shops, ayan, yung mga garages natin, mga parking space, kaya baka nanggaling doon. So, interviewin po natin yon. Sa mga parking lots, yan, canvas parking lots and other filling stations. Dapat maano po natin yon, makausap natin. Kasi possible po talaga yon na doon siya nanggaling. Okay? Or, after the accident, doon nagpunta. Okay? So, yun po yung logic doon eh. Kung bakit natin kailangan mag-interview. There's a possibility that the suspect naunang pumunta doon or after magkaroon ng aksidente, after the accident was occurred, pumunta siya doon. Okay? So, yun po yung logic ba't kailangan natin magtanong-tanong po doon. Return to the accident scene at the same time on the subsequent days and the same other for the following weeks to obtain additional witnesses such as delivery men operating on scheduled routes. So balik-balikan mo lang yung accident scene. Hanapin mo yung mga usual daw mga delivery driver. Okay, mga delivery men po natin na mga nagde-deliver kasi nandyan sa ruta na yan. Baka mamaya nakita pala nila yung nangyari. Siyempre, nagmadali lang kasi ang in-order is halo-halo. So, siyempre, matutunan na kung i-interviewin pa natin, aantayin niya pa yung pulis. Kaya ang gagawin niya, aalis mo na siya. Balik-balikan mo lang hanggang sa may makita ka. May makita, tatanong-tanungan mo ulit o anong nangyari nung time na to, kung nakita mo ba. Ayan. So, yun po yung gagawin po natin. Siyempre, follow-up phone calls doon sa mga garages, sa mga mga auto shops para makagain po tayo ng additional investigation. And syempre, continue appealing for information through the press, radio, and TV. Okay, paradyo mo, pa-TV mo, patulpo mo na rin kung sakali. Okay, no? The best kasi marami nanonood kasi, maraming nanonood. Okay, let's talk about search for suspect car. Look for physical evidence such as latent fingerprints, pieces of clothing, marks, damaged parts, hair, blood, etc. which will identify the car was that involved in the hit and run accident. Class, tulad din ang sinabi ko sa inyo, there will always be a physical evidence that will be left in the suspected car. Meron at meron po talagang physical evidence na maiiwan po talaga dyan. Okay? Na pwedeng might serve as the help dun sa investigator para matapos yung hit and run accident po na yan. Okay? Siyempre, yung suspected car, makita natin na may fingerprint siya. Ang usual talaga yung merong basag. Okay? May basag, may gasgas, may natuklap na pintura. Ayan, possible po yun. Search the undercarriage of the suspect car. Determine also if there's an indication of disturbance in the grease or dirt adhering to it, and make a careful investigation for replaced parts. Ayan. Baka ngayon, suspected car mo siya. Yung sasakyan na to, ito talaga ang description ng mga witness. Kaso, tiningnan mo ang sasakyan, wala kang nakita doon na sira. Tignan mo ngayon, baka mamaya pinalitan na. Okay? Siyempre, mapera si kuya, mapera si ate. Pinalitan na kaagad niya. Para, kung sakaling ma-describe siya, maturo, asan dito? Wala namang gasgas. Wala namang wala namang basag. So, siyempre, tingnan mo rin kung baka meron nang napalitan. Okay? Next will be interview. Kung halimbawa, nakita mo na. Okay? Nakita mo na kung sino talaga. Pero hindi ka pa sigurado. Suspect mo pa lang. Obtain a signed statement if you can pag in-interview mo siya. Dapat pag in-interview mo siya, pa-signaturean mo sa kanya para meron kang ebidensya na hindi mo pinilit or hindi mo gawa-gawa yung nakasulat po doon. And syempre, full account of the suspect, yung kanyang whereabouts, yung kanyang details, dapat makuha mo din. Syempre, approach and apprehend the driver of the suspect car as soon as his identity and whereabouts are ascertained. Pag nakita mo na nasigurado mo na siya talaga, hulihin na po kaagad. At syempre, place the driver in a defensive position by properly directed questions upon approach. So, dapat yung approach po natin, the way how we are going to interview a suspect, ay dapat mapunta natin siya into a defensive position. But not yung yung parang leading na.
Parang tinutumbok na natin na siya talaga. Pero doon pa rin, wag natin kung gano'n yung mga gano'ng kinds of question. Parang doon pa rin tayo sa investigative pa rin tayo. Nagtatanong-tanong. But you put the driver into a defensive position para makita natin kung nagsasabi ba siya ng totoo or hindi. Okay? So gano'n po sa pag-interview ng suspect. Okay? So that's all pala for the hit and run investigation. Okay? Thank you and enjoy.